So, nakatikim ng sermon si Miss Maharlika sa isang ngongo. Ang pangit ng ating intro. Tinalakan. O ano pa ba ang pwedeng gamiting word mga kababayan? Paki-comment nga dyan sa comments. Tinalakan, sinermonan, or binungangaan, binulyawan ng isang ngongo. Si Miss talaga eh. It's not about, hindi ito panlalait. But of course, no, si Sir Jack kasi may problema siya. Meron siyang speech defect, okay? So, meron siyang hiwa sa bibig. Sabi nyo nga po, hereditary yan. And maybe sometimes nakukuha rin kapag na-aksidente yung nagbubuntis, right? Baka natamaan right, yung mouth area nung sanggol sa sinapupunan, no? Or maybe hereditary rin, baka may lahi rin talaga na ganyan mga tat kuya, no? Yung mga cleft palate, yeah, hair lip, ganon, bingot ang tawag sa amin yan, or ngongo. But again, mga kababayan, meron naman talaga na maayos ang itsura, walang hiwa sa mukha or sa bibig, pero ngongo pa rin magsalita. I don't know if there's something wrong with their ngala-ngala or what, no? Pero yeah, meron kasi ako kaibigan na hindi mo siya malala, hindi mo alam na ano siya, na may problema siya sa pananalita, na ngongo nga niya magsalita. Pero kasi nga walang hiwa sa dini, pero ngongo pala. So maybe it's hereditary rin. I don't know if something's wrong with their mouth area, or maybe lalo na sa loob. Pero itong si Sir Jack, may hiwa sa bibig pero hindi naman natin ginagawang katatawanan yung kanyang physical attributes or kanyang deformity or yung kanyang disability or what. Pero nakakaaliw kasi to, ginagawa naman niyang katatawanan yung kanyang bingot, di ba? Minsan hindi rin magandang tingnan talaga mga tat kuya. Anyway, style niya yon. Maybe that's his defense mechanism para ipakita niya sa lahat na hindi siya affected kung may lumalait man sa kanyang physical na kaanyuan. Okay? But natuwa ako dito kay Sir Jack mga tat kuya. Una ko siyang na-appreciate nung panahon na nagtawag si Kiko Barzaga, naalala nyo, ng rally sa EDSA. Okay? Somewhere in Buendia. Sa sa harapan ng Forbes Park along EDSA, no? So nasa Buendia Gate. Naalala nyo, nagtawag si Kiko Barzaga ng People Power. Unfortunately, hindi nag-succeed. Natuwa ako sa mga personalities na nandun. Yung iba nga, nagulat ako, artista, di ba? And then pumunta rin yung mga DDS vloggers, ganyan, in support of Kiko. Unfortunately, hindi nag-succeed yun kasi mali nga yung diskarte. And nga pala, mamaya, ngayon na nga palang araw din, ang one time, big time. If we can still discuss it later mga kababayan, maybe ready ko na. Minsan kasi nakakalimutan. Yeah. I'll try. Hold on. Sino nga ang kinakitaan ko nito? Okay. Sige. Para hindi ko malimutan lang mga red kuya. Kasi mukhang may magandang mangyayari mamaya. Kung hindi man nag-succeed yung kay Kiko Barzaga na parali noon, where I have at least kumbaga I have hindi naman naging familiar ako kay Sir Jack Argote na ito, no, na ngayon bumabatikos kay Miss Maharlika. Kung hindi sila nag-succeed noon, baka mamaya mag-succeed yung, and I hope, I really am praying, for sure pupunta tong mga to, no, sina Sir Jack at kung sino-sino pang mga DDS vloggers sa parali naman po ni Governor Chavit Singson. Itong one-time, big-time na motorcade from Mall of Asia going to EDSA, and from, I think, from the north, no? Maybe in Fairview, Commonwealth, ganyan. North EDSA, papunta naman po ng maybe yung kanilang converging point ay yung EDSA Shrine, if not the EDSA People Power Monument. So isang bagsakan daw yan, and I hope ito na yon, People Power. Anyway, sa paparating na buwan ay commemoration naman ng EDSA People Power, February 25th, mga atit kuya. So we'll see, no? Sana nga po sunod-sunod na ang mga rally at mawala na sa landas natin ang inutil, ang adik at ang magnanakaw. Okay? And yung mambubudol at yung salot, right? Kasi deserve naman yung ma-people power. Unfortunately, itong mga Duterte supporters, itong support base ni PRRD ng mga DDS ay nagkakagulo or nahahati po sa dalawang faction. Merong Team Harry Roque, right? Or Team Hanilet at saka Team Maharlika. Meron ding Team Alpot, right? Ganon.
May Team Alindog, may Team Alpotera. Hati po ang mga Duterte supporters ngayon. Yung iba ayaw makisali sa gulo ng Team Alindog at saka Team Alpotera. Okay? Kasi ang Team Alindog naghihinala, may mga double agents na nasa Team Alpotera. May mga ahas. Kaya nga tayo nagkakawatak-watak, kaya tayo hiwa-hiwalay. Kasi merong peke, yun. Bukod sa may tumatrabaho, yan ang mission ngayon. Feeling namin, itong Team Alpotera ay pinamumugaran ng mga double agents or ng mga hudas na tao ng kung sino man na siyang nagkukunwaring Duterte supporters pero ang goal nila ay sirain ang diskarte ng mga Duterte laban sa demonyong administrasyon. Alright? Ang kanilang goal ay buwagin ang mga rally, paggurin ang mga taong nagtitipon-tipon, ganyan. So for sure, mamaya po, I think mamaya na nga yung one time, big time, aabangan po natin, Kaya magkakaroon tayo ng succeeding lives, mga ate at kuya, baka multiple live streaming tayo, pati sa Princess Maui 2. So shoutout po sa mga nakafollow na sa ating backup channel. At yan po ay Princess Maui 2. Lagi naman nandiyan sa comment section yung ating link niyan, ng ating backup channel. Kailangan nating mag-conduct ng multiple live streaming mamaya dahil nga po, ito na yung ini-expect natin, suppose. And I hope this is it. Okay? Lalo pat yung iwi. Kaya siguro rin nagdadrama yung iwi. May singit ko lang na siya ay masama ang pakiramdam para maawa ang mga tao sa kanya kasi pinanggigigilan na siya ng mga Pilipino at itong mga raling ito, ang for sure nagpapakaba sa kanya na kapag dumagsa ang tao sa kalsada ay sipa ka ulit. Of course, nakilala ang mga Pilipino sa People Powers 1 and 2. Nagkaroon din ng People Power 3 for ERAP kuno, supporters ni ERAP na nagkalat dyan sa EDSA Shrine. But I don't know if it was recognized by history. So itong one time, big time, maybe it's People Power 4. We don't know. Abangan natin kung papangalanan or tatawagin ng media na itong People Power 4. We'll see. Pero I have a feeling ang People Power 4 ay mangyayari po talaga ngayong taon. Ngayon, dito ba sa ginagawa ng mga double agents, itong mga tik-tik, itong mga nagkukunwari, mga peking Duterte supporters, ito ba ang dahilan kung bakit itong si Sir Jack ay inaatake ngayon si Miss Maharlika? Puntahan po natin ang kanyang post, mga kababayan. Okay. Hindi ko lang sure kung alam to ni Miss Maharlika, pero nag-send na ako ng message sa Team Alindog para ma-check nila, matingnan nila yung mga logical fallacies nitong mga pagbatikos ni Sir Jack. Ako na nagsasabi sa iyo, Sir Jack, this is not, take it as a constructive criticism, please, na mahina ang iyong critical thinking skills. In other words, mahina ang utak mo sa pag-a-assess ng mga bagay-bagay. But I guess your heart is pure, but I hope hindi ka pa nalalason ng prutas na maasim. Lalong-lalo na ng kanyang mga alipores. I have a feeling, mga kababayan, na ito ay na-impluwensyahan na ni Mangga at ng mga tao niya. Kasi nung nakita ko agad ang picture nitong si Sir Jack Argota kasama si Mangga, sabi ko ay red flag. Bibihira po, ako na nagsasabi sa inyo, bibihira ang mga vloggers na kapag na-meet si Mangga ay nananatiling bumabati ko sa kanya. Most of the vloggers, even bloggers, mga titpuya, kahit yung mga nagsusulat, kahit sino mga DDS, kapag na-meet si Mangga, nagbabago ang ihip ng hangin. Yung pagdududa nila kay Mangga nawawala. Nahahalina sila kay Mangga. Ano kaya ang gayumang gamit niya? So sabi ko, ay naku, nakipagtagpo kay Mangga, lagot na. Yun agad ang reaction ko nung nakita ko yung picture ni Sir Jack Argota kasama si Mangga. Ito po yung post niya and himay-himayin po natin. At si Mahal na Reyna ang magaling dito, and I hope italakayin nila to sa live nila later. Let's see kung kaya kong umakyat. Binatikos ni Miss Maharlika itong si Goddess Libiran. Hindi naman yata pinapangalanan ni Miss Maharlika si Goddess, Ang tawag lang niya si Susu Bells. Alright? And ang point ni Miss Maharlika dito, bigyan ko lang kayo agad ng background, mga kuya. Ang point ni Miss Maharlika ay, ikaw ay public official, huwag mong ibuyang-yang yung katawan mo in public. Otherwise, mababatikos ka. Kumbaga, maging payak ka, maging simple. Tapos may Mustang pa raw yan, so may sasakyan siyang mamahalin. Magkano kaya ang halaga ng Mustang? Bigla kong gusto ko malaman. Familiar ba kayo, mga kuya? Million to for sure, mga kababayan? Tingnan nga natin ang presyo. At least, para familiar lang tayo. Oh my God! 2026
Ford Mustang in the Philippines is priced between 3.499. So that's almost 3.5 million to 4 million. Right? May mura-mura na 3.5, ganyan. Basta ganun talaga yung presyo niya mga tatkuya. Ford Mustang is 3.5 to 4 million. Ikaw ay public official at dito nga po papasok yung pambabatikos ni Sir Jack kay Miss Marlica. Matagal naman daw nang nanungkulan si Goddess Libiran sa gobyerno, yung kanyang ipinagparitoke, yung kanyang luho ay galing naman sa kanyang pinagpaguran daw. Kasi matagal nang empleyado ng gobyerno si Goddess. Yung tinatawag ni Miss Marlica, ang si Suso Bells or Gurami ba yun? Parang Gurami ang tawag. Again, merong batas mga kababayan na kailangan i-follow ng mga public officials and employees. Di ba lagi kong bukang bibigyan? Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. What's that again? RA 6713. Paulit-ulit na tayo yan pero anyway, maganda yun para familiar tayo, para may... Kaya yung mga public officials, pati yung mga anak nila na, di ba, nababatikos nga yung mga Nepo babies. Article, ano nga yun? RA 6713, ano? Okay. Ayun nga, tama. Kasi part ako nito, mga kababayan. Kapag ako nagturo in public school, at kapag pinasok ko, maybe, di ba? If it's gonna be my fallback after vlogging or kung ayoko na mag-vlog, gusto ko na lang magturo at magtuturo ako sa public school, magiging saklaw po ako ng RA 6713. Lumalabas ito sa aming licensure exams, mga kababayan. Kaya tinatandaan ko. Diyos ko, puro numero. Kaluluwa yung mga teachers. Ayan. Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Yan, kailangan may integridad, di ba, may pananagutan sa public service, kailangan dyan maging payak ka, nasaan dyan. Bawal kang tumanggap ng mga regalo, bawal kang manulisit. Ayan, Magsasubmit ka rin ng iyong salin. Nasaan yung word dito na na modesty? Ayan Code of Conduct requires officials to act with justness, professionalism, and lead modest lives. Payak, simple. Hindi maluho. After all, ang sweldo ng mga kawani ng gobyerno, both binoto at inappoint, ay, and even yung mga hinire, ay hindi naman ganun kalaki. Hindi ka naman magiging milyonaryo within a year unless kurakot ka. Hindi naman ganun kalaki ang sweldo sa government offices. So, paano kang nakaka-afford ng milyones ang halagang sasakyan? Sasakyan lang ba ang afford mo? What about jewelries, accessories, bags? Kung kinakikitaan ka na nga ng maluhong sasakyan, how much more yung iba mo pang mga gamit? Baka nga hindi na nila alam kung magkano yung laman ng kanilang bank account kapag pumapasok yung sweldo nila Kasi baka hindi na nila yan nagagalaw. Okay? Kahit pa ikay 3 dekadang manilbihan sa gobyerno bilang appointee or bilang nanalo sa eleksyon, ma-afford mo man ang mga bagay-bagay na yan, inuutos pa rin ng batas ng Pilipinas na maging payak ka sa pamumuhay mo. Kaya nga kayo nagsasabit ng salin, binabantayan ng gobyerno, right? At ng saligang batas kung bigla kayong yumayaman. Bakit apakayaman ng Goddess? At wala tayong pakialam sa pinagre-retoke niya. Kung insecure siya sa katawan niya, karapatan niya yun. Okay, basahin muna natin yung post ni Sir Jack. So, pinagtatanggol niya itong Goddess Hope Libiran. Hindi ko alam kung bakit. Part ng Marcos admin, ipagtatanggol mo. Lahat ngayon halos, ng mga nasa posisyon, either elected or appointed. Basta't part ka ng Marcos admin, kaduda-duda ka na So, bakit pinagtatanggol mo Nagandahan ka lang ba? Anyway, sa sobrang curiosity ko, napa-deep search. Deep search daw. Talaga ba?
How deep, sir? How did you do this? Like, nag-ano ka ba? Nag-search ka ba sa dark web? Anyway, napa-deep search ako kay, mali-mali yung ginagamit na term, kay Yusek Goddess at tinagpa talaga niya. At eto ang aking nakita, OMG, ang laki! Ang laki nga naman talaga raw. So, nagpapatawa siya ng konti, no? Ang laki ng pinagbago niya, lalo siyang gumanda pa. Oh, hanga siya sa ganda. Akala ko ba Ate Maharlika Boldiakan, tsaka si Yusek Goddess. Kaya naman pala Goddess pangalan niya kasi dati na pala siyang Diyosa. Insecure yarn? Dito pa lang, logical fallacy ito, Sir Jack. Hindi insecurity kung sasabihin ni Miss Maharlikang pangit si Goddess. Bakit? Because beauty is subjective. Again, beauty is in the eye of the beholder or in the eyes. Ang kagandahan ng tao ay nasa tumitingin. So kung nagagandahan ka, maybe sa standards mo maganda siya. Kasi nga, maybe because of your looks. 'Di ba may cleft palate ka? Walang cleft palate ito. Oh. So maganda na to sa'yo. Kay Miss Maharlika, hindi yan maganda. Kung ako tatanungin mo, hindi rin to maganda. Kasi kung maganda siya, nung siya'y niretoke, dito kasi parang wala no? Very plain. Kung gumanda siya nung nagparetoke siya, imagine kung wala yan. Kung ano itsura niya. Baka nga mas magustuhan ko pa yung ilong niyan kung wala siyang bridge Kasi ganun ako minsan mga kababayan, may mga nakikita akong nose job na ini-imagine ko kung wala kaya yung silicone nito or Gore-Tex sa ilong, baka mas okay pa ang itsura niya. I have friends mga kababayan na okay, maganda, nag-iba yung mukha, nagmukhang Caucasian, nagmukhang foreigner nung tumangos ang ilong. Pero ang ilong nila, hindi natural. Halata mong matigas, halata mong peke. Tama? So sabi ko, siguro mas magugustuhan ko to kung yung ilong niya pango, kung yung nostrils niya hindi yung ganon. Right? Yung talagang ilong ng Pinoy na malapad. Okay naman yun. Ang ilong naman ng mga Pinoy, maliit lang, lalo ang mga babae. Okay lang na malapad. Natural. Kesa yung pinilit mong mawala yung palikpik ng ilong mo to the point na mukha ka ng Madam Auring. Tama? So, kung hindi nagagandahan si Miss Maharlika kay Goddess, that's her point of view, that's her perspective. Hindi siya nagagandahan. Besides, kahit maganda yung isang tao, kung hindi gusto ni Miss Maharlika ang kaibuturan ng kanyang puso, na-overlook yung physical appearance. Ang tingin ni Miss Maharlika, pangit ang tao niya dahil pangit ang nasa puso niya, pangit ang pagkatao. Pangit ang ugali, walang dignidad, yala-yala. Okay? Sabi ko nga sa inyo mga atat kuya, di ba? Sabi ko, napupugian ako kay Martin Romualdez. Baka sabihin mo naman, Sir Jack, tao ko ni Martin Romualdez, ha? Kasi sabi ko, mistiso, siguro kung payat ito at bata, gwapo. Ano sabi ng ninyo, mga Mawinyans? Ano? Kapangit-pangit ni Martin Romualdez? Kasi ang nakikita nyo yung kademonyuhan niya. Tama? Yung kasamaan ni Tambaluslos. Yung pagiging ganid at sakim, kaya hindi kayo napupugian kay Tambaluslos. Okay? So, sablay ka dito kaagad, Sir Jack. Hindi pa nga ako nangangalhati sa sinabi mo Sunog ka na kaagad. Hindi insecure ang isang tao kung hindi nagagandahan doon. Nakadepende ang ganda sa tumitingin. Hindi yan universal beauty For sure, may napapangitan kay Catriona Gray, kay Pia Wurtzbach, right? Kay Natalie Portman. Kung ako nga tatanungin mo dito sa itsura ni Goddess, sabi, mukhang bakla. Mas soft parang features ng mukha ko kesa sa kanya. Ang papaya niya lawlaw. But it doesn't mean insecure ako sa kanya. Kung ako'y insecure, right? Nagpagawa na sana ako ng malaki ring papaya. Pero magbi-birthday na ako, 2 days na lang. Magki-15 anyos na ako on February 2. Pero hindi ko
pinapangarap na magkaroon ng papaya. Nung bata-bata ako, pwede, no? Kasi yun, merong ganong insecurity na, teka, gusto ko maging perfect na babae, gusto ko kompleto, materiales puertes. Sayang yung soft na features ng mukha ko kung wala akong papaya. But eventually, I realized, paano pag tumanda ako, pag lumawlaw yan, paano kung gusto ko na magpakatino, di, magpapatanggal na naman ako, di may ako, hiwa ako dili, ganun. Right? So, it's not about insecurities. Besides si Miss Marlica, kung ako tatanungin niyo mga kababayan, lalo siyang dapat magmalaki kasi wala siyang retoke sa mukha. Natural ang ganda ni Miss Marlica, even yung kanyang papaya. Oh. Let's continue reading his comment. Paalala ko lang, Ate Maharlika ha, 4 na presidente na nagdaan na sa gobyerno na siya. O, 4 na administrasyon. So, inabot niya si Gloria. So, butterfly ito. Balimbing ito. What? Gloria, Ngoy-Ngoy, PRRD, and Ngiwi Jr. So, 4 na presidente. So, 24 years. Or maybe more. Kasi si Gloria, 9 years eh. 4 na presidente na nagdaan na sa gobyerno na siya, matagal nang nagtatrabaho ng maayos magmula kay PGMA, tama ko, Pinoy, PRRD hanggang ngayon kay PBBM. Sa tagal niya nang nagsiservisyo, umaaray-aray ako sa mga pagsusulat niya. Anyway, never mind. Siguro naman, sapat na yung panahon na yan para makaipon at makabili siya ng mga pinapangarap niya sa buhay tulad ng dream car niyang Mustang, tama? Hindi naman basta-basta ang posisyon niya doon eh. Okay, undersecretary, 4 na administrasyon. Are you aware, Sir Jack, na ang mga nakaupo na pro-PRRD nang umupo si Ngiwi ay pinagtatatanggal? Yung iba na gustong ma-retain sa trabaho, may isa nga sikat, di umano nagbayad. Nagbigay ng malaking amount sa babaeng ahas. And we're talking about hundreds of millions. Are you aware? For sure, kilala mo. May isa dyan na nasa posisyon pa rin, nagbayad. Ang alam kong amount ay nasa 200 million. Huwag lang siyang tanggalin ng babaeng ahas. So, that person remains in position. Ay maka-PRRD yung si Goddess eh. So, bakit kaya hindi siya natanggal? Dahil ba siya ay maalindog? Or nakapag-deliver siya kay Butog? Nagtatanong na. Pro-PRRD yan eh. Umabot nga kay PRRD. So, magaling mamangka ito sa maraming ilog si Goddess, no? Kaya niyang tumagal. Gusto yung kanyang serbisyo. Alam naman natin, ang hinihinging serbisyo ngayong panahon ito, kailangan nakakapag-deliver ka. What do you think of the Ngiwi Jr. government, Sir Jack? Hindi ba corrupt na administrasyon ito ngayon? So yung mga parte or mga right, ano ang sabi? Sino ba nagsalita niyan? Was it Winnie Monsod? Or maybe Karen Davila, whoever. Ano ang sabi? Ang gobyerno ng Pilipinas ay sindikato. Ang nagpapatakbo sa Pilipinas ay sindikato. Sabuatan ito ng mga kurakot at magnanakaw. Kung ikaw ay may delikadesa, kung ikaw ay matino, tumiwalag ka. Nakalimutan mo ba si VP Sara tumiwalag as DepEd Secretary? Because she doesn't wanna be part of PBBM's cabinet. Ibinoto ako ng mga Pilipino as Vice President na lang ako. Ayoko maging parte ng cabinet ng bangag na yan. She quits! Bumitiw. So, yung mga kumakapit sa pwesto, ito ba yung hindi makabitiw-bitiw dahil nananamasa? Kaya nakakabili ng mga luxury cars? I'm just asking. Okay? At saka, ano naman kung nagparitoke siya? Wala na tayong pakialam doon. Buhay niya na yan. Buhay niya yan. Matagal naman niyang pinaghirapan at pinag-ipunan ang pinang-glow up niya
ay deserve naman niya yan. Hayaan natin siyang maging masaya. May kasabihan nga tayo, may body, may rules, medyo lumalayo ka na dito eh. Hindi inaatake ni Miss Maharlika yung pagpaparitoke niya. Bahala siya kung gusto niya magpakabit ng titi, baka gusto niya magkaroon ng titi. Tama ka. Her body, her rules. Mukhang hindi mo naman napanood yung vlog ni Miss Maharlika tapos umaatake ka na. Why? Why oh why? Ang sabi ni Miss Maharlika, itong si Goddess, parang, ito yung naalala ko nagsasabi daw kay Miss Maharlika na may cancer siya, right? Right? May sakit siya. Something. Kaya parang naghihinay-hinay si Miss Maharlika. Ang problema ni Miss Maharlika ay sinampahan niya ng kaso, right? Si Miss Maharlika. And then, di umano, itong si Goddess, ba't hindi mo dito minention, Sir Jack, takot ka? Di umano si Goddess ay nakikipaglambutsingan kay Aw-Aw, yung brownie. Tapos nagalit yung asawa ng Bronner. Melody yata yung pangalan. Sinampahan ba ng kaso si Goddess? Oh. So bakit at saka pinasakay pa nga raw, di ba, ni Goddess si Bronner sa kanyang Mustang. Yun. Hindi pa tungkol sa bakit ka may Mustang. Isa yun, of course. Pero bakit kinakalantari mo yung may asawa na? Right? Nakita daw sa mga CCTVs na magkasama yung dalawa. Yun. Hindi mo yata binanggit dito yung pakikiapid kung meron man ni Goddess kasi parang yan yung binabatikos ni Miss Maharlika. Paki-remind pa nga ako mga kababayan dyan sa comment section kung ano pa yung, basta may ganong eksena pa si Miss Maharlika kung ano problema niya kay Goddess. Parang naghinay-hinay nga raw sa pagbatikos kay Goddess si Miss Maharlika dahil ang press release ni Goddess, meron daw siyang C, right? May big C. May nyon, sir, ever. Oh. Ate Maharlika, pakasagot naman ng tanong namin. So, sino ang mga kasamahan mo na ito ang tanong? Bakit di mo gaano binabanatan si Tambaloslos? Yang tanong na yan ay tono at script ng mga Iminatics at mga double agent. Kasi, kung merong away between Aimee and Tambaloslos, ang accusations kaagad ng mga maka-Aimee sa mga bumabatikos kay Aimee ay, tao yan ni Tambaloslos. Kaya nila inaaway si Aimee. Inutusan niya ni Tambaloslos. Di ba parang ganon? Oh. Pero hindi. Inatake ni Miss Maharlika si Aimee dahil alam niyang puro ek-ek. At mukhang ito ay hindi totoong kaaway, ningiwi. At nagkukunwari lang na kaibigan ng mga Duterte. Pero ahas din. Oh. Payroll ka ba niyan? Okay, you're just asking. But you are actually insinuating. Oh, nagtatanong lang po ate. Nagtatanong. You're painting Maharlika as if she is part of Tambi's payroll dahil hindi niya binabanatan si Tambaloslos. So, ang tanong ko sa iyo, Sir Jack, araw-araw bang nasa news si Tambaloslos? Di ba tumahimik? So, ano yung pwede naming i-vlog about him? Aaraw-arawin ba namin siya ng atake? Ganun ba ang gusto mo? Besides, talagang mukhang hindi ka nanonood kay Miss Maharlika. Sino ba yung unang nagbulgar ng Okada? Okada na heavy luggage. Sige nga. Di ba si Miss Maharlika? And then we followed through. Oh. Binatikos niya yung heavy luggage ng Okada na di umano si Tambaloslos nakikialam sa gulo sa Okada. Okay? Naagaw ang Okada ng anak. I think anak, no? Doon kay Master Katsuo Okada, whoever he is, the real owner, yung matandang Okada. Naagaw dahil nagpatulong kina Tambaloslos at may dalang heavy luggage sa Okada.
At nandun pa nga raw yung babaeng ahas. Familiar ka ba doon, Sir Jack? Lahat binabatikos ni Miss Maharlika, buong angkan. Romualdez and Marcos binabatikos. Bakit laman ba lagi ng balita si Tambaloslos? Hindi Para araw-arawin o batikusin lagi. Binabatikos ng Team Alindog si Tambaloslos. Lalo na ni Miss Maharlika, yan yung unang-una Are you familiar with the heavy luggage issue? Alam mo ba kung ano ang laman ng heavy luggage? Spoon feed na kita. Figurines. Di umano yung mamahaling figurines. Alam mo ang kwento nun. Si Miss Maharlika ang nagbulgar nun. 2024? 2023. Anong hindi mo gaano? Dahil nga hindi laging laman. Kapag si Tambaloslos ay laman ng bali... Tsaka ako nang sasabi sa inyo mga kababayan, kapag ang topic si Tambaloslos, mababa ang views. Mababa ang views. Itong pagbubulgar ni Zaldico ng mali-maletang delivery ng pera. Nagdi-deliver sa Aguado Mansion. Kanino yung Aguado Mansion? Di umano sa nanay ni Tambaloslos. Kapag nag-vlog kami about Zaldico, sagasa si Tambaloslos. Kasi kanino nagdi-deliver si Zaldico? Kay Tambaloslos, kay Ngiwe. Sa mga Forbes residences nung magpinsan. Anong hindi gaanong binabatiko si Tambaloslos? So ang tanong ko sa iyo, Sir Jack, sino ang nag-i-influence sa iyo nito? Sino ang nagpi-feed at nagma-mind condition sa iyo na may mga grupo ng vloggers na kaya hindi bumabatikos kay Tambaloslos ay tao yan? Well, kung familiar ka sa sinabi ni Tio Moreno, inoferan siya ng team ni Tambaloslos ng 100K a month. That's 1.2 million per year at lump sum ang bigay hanggang 2028 na talent fee. Huwag mo lang babatikusin si Tambaloslos. Ibig sabihin, never. Huwag na huwag. After all, sinungal-ngalan ka na ng 100K buwan-buwan. Never na never. Okay? You do not bite the hands that feed you. Right? So, bakit nasasagasaan pa rin namin si Tambaloslos at even ni Miss Maharlika? Dahil kung yung ini-insinuate mo ay nasa payroll yan, hindi magsasalita yan about Zaldico. Hindi yan babanggitin ang Tambaloslos or Martin Romualdez sa mga vlog niya. Obviously, hindi ka naman nakafollow. Hindi ka naman nagmo-monitor ng vlog ni Miss Maharlika. Sa tingin ko, hindi masipag mag-vlog yun gala ng gala Ini-enjoy ang buhay kahit natagdad ng kaso. Besides, kung naiintindihan mo, ayan, katulad ni Goddess Libiran, sinampa niya 4 counts of cyber libel. Pipilayan yan si Miss Maharlika. Gastos, oras. Tapos, porque hindi gaanong binabatikos tao na ni Tambaloslos, alam mo yung ganyang tono ng double agents. Tono ng mga Illuminatics, ganyan din yung naging batikos sa akin. Tao yan ni Tambaloslos. Nagkapera daw ako, bilyon pa nga, hindi lang milyon. Yaman ko naman. Even ang Team Alindog. Kung pinanggigigilan ng Team Alindog yung mga double agents, hindi ba ibig sabihin nun hindi na namin inaatake si Tambaloslos? Di ba ang Team Alindog, mga kababayan, si Mahal na Reyna, hindi nila tinatantanan ng mga double agents at Team Alpotera. Ako nga, iba't iba yung topics ko Hindi nga ako nakafocus dyan sa mga double agents na yan Discuss sila ng discuss kay Libag, kay Chongkili ako. Dead ba ako? Hanap ako ng ibang mapag-uusapan din sa channel ko. At pag umakit ako kay Mahal na Reyna, join naman ako sa kanilang topic, lalo na kapag kasi Libag ang topic, gustong gusto ko rin naman. Napakaraming pwedeng pag-usapan. At hindi namin iniiwasang batikusin si Tambaloslos. So dito pa lang sablay ka na. Okay? Bukod sa mukhang mahina, ang takbo ng isip mo, bumatikos ka na kaagad in defense of Goddess Libiran, nang hindi mo naman alam ang background story kung bakit binabatikos ni Miss Maharlika. Ang alam mo lang, binatikos yung Mustang, binatikos yung itsura. Yun, doon ka lang nanggagaling And then siningitan mo na ng,
Question, bakit hindi mo gaano binabati ko si Tambaluslos? Nasa payroll ka ba niya? Tatanong na, babaklain mo pa kami. Alam namin kung ano ang gusto mong i-relay na info. Na kami na mga anti-mangga ay mga tao ni Tambaluslos. Kaninong tono yan? Tono ng double agents. So nalason ka na ba ng mga barkada mong vloggers ngayon na mga double agents? Kasi kita namin dikit ka sa Team Alputera eh. So anti-Team Alindog ka. Tama mga kababayan? Ang Team Alindog nakasupport kay Miss Maharlika. So nasa Team Alputera itong si Jack Argota. Alam mo nang hinayang ako kasi na-impress ako nung nakita kita dun sa rally ni Kiko Barzaga eh. Natuwa ako, sabi ko, teka, yan yung kaaway ni Aura ah. Aura Briguela na bading. Maybe I'll show you her photo kung di kayo familiar, no? Actually, kahit na hindi ko gusto si Aura, gusto ko siyang kampihan. Laban sa pambabatikos mo sa kanya. Kasi pinagtatawanan mo yung gender niya. Eh sa tingin ko bakla ka rin naman. 'Di ba parang bakla naman si Jack Argota? Yang si Sir Jack. 'Di ba akla rin naman 'yan? Kaya kong ipagtanggol si Aura laban sa iyo. Hindi ko ginawa. Kasi marami naman akong pwedeng i-topic. Like politics. Ito showbiz to eh. This is Aura. Nilalait nilang itsura niyan kasi feeling babae, eh ang tigas naman ng katawan, mamasel naman. Teka muna mga kababayan. Jennifer Lopez is masculine a little bit. Right? Who else? Even Britney Spears. Maraming mga Hollywood stars na maskulado. Actually, maganda si Aura. Morena pa. Pero, yan nga, may warlahan sila ni Sir Jack Argota. Sinusupal pa ito ni Sir Jack. Hindi ako nakisali. Kahit na pwede ako mag-react dahil LGBT ako. Again, hindi ako cloud chaser. Para sakyan ko ang lahat ng topics. Hindi rin ako ganun kasipag mag-vlog, di ba mga kababayan? So yung mga pahaging nyo na, bakit hindi binabati ko si Tambaluslos? Pautot pa kayo eh. So bakit anti-Maharlika ka? Yun ang tanong. Dahil ba sa mga tropa mong Alputera? Dahil sa mga tropa mong Banateros? What? Isa ka ba sa nalala? Nasa group chat ka ba ni Nalibag ng mga double agents? Nasa group chat ka ba ng mga Iminatics? I'm gonna show you this photo of Jack Argota, mga kababayan. There. After nung rally ni Kiko Barzaga, maraming mga vloggers nun ang nakipagkita kay Aimee. No. Maybe, yeah, I think so. Kailan ba sila nag-meet? Pre-election ba or what? Kasi ang alam ko maraming tinagpo si Mangga na na mga vloggers bago ang election. Kaya ang dami nag-endorso kay Mangga. Tanungin kita, Sir Jack, napanood mo rin yung sinabi ni Libag na yung si Aimee, kapag tao ka ni Aimee ay all set ka na. Napanood mo ba yun? Galing sa bibig ni Libag, isang Aiminatic na pinaghihinalaan naming double agent. Anong sabi niya? Or traitor or peking Duterte supporter. Anong sabi niya? Kapag tao ka ni Aimee, all set ka na. Napakalakas magbayad sa tao ni Aimee. So, ang tanong, photo op lang ba ito? Dahil nga, syempre, senadora yan. Right? Or isa ka na rin sa mga Aimee vloggers. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan even Miss Maharlika, di ba, nung nagkita sila ni Aimee sa dahig nung birthday ni VP Sara, maayos ang naging pakikitungo ni Miss Maharlika. Hindi nga niya masyadong nasinghalan yan. Dapat nasinghalan niya yan Kaya lang siguro nagandahan kay Senadora Aimee or na starstruck dahil nga senadora yan, tapos makikita mo in person, right? Talagang hahanga ka. Kasi sila mga political personalities, mga public figure, right? Kumpara sa atin, mga ordinaryong tao tayo. So, pwedeng ma-starstruck ka talaga. Pero nung nakita ko to na nagpa-picture with Aimee after nung rally sa EDSA ni na Kiko Barzaga, sabi ko, even yung iba kong mga kilalang mga DDS vloggers, mga kababayan, nung nakita ko na nakihalubilo kay Aimee, para bang si Aimee ay nagpapatawag lagi ng meeting. Right? And the meet and greet with the DDS vloggers. Ano ang kanyang misyon? Right? Bakit laging merong meet up
with mangga. At lahat ng karamihan sa mga nakakaharap si Aimee, parang nag-iiba. Katulad niyan si Jack Argota. Bakit naging anti-Maharlika na siya? Pa-comment niyo po sa comment section at panoorin ang susunod na video.